Last week, the World Health Organization actually declared one disease, yung Mpox, formerly called monkeypox. Nag-declare sila ng public health emergency of international concern. Ang Mpox ay isang sakit na dulot ng monkeypox virus. Ito ay isang zoonotic viral infection, ibig sabihin maaaring maipasa ito sa tao mula sa hayop. Bukod dito, tinitingnan din ng World Health Organization o WHO ang pagkalat nito sa iba pang mga bansa. Ang concern nila, ito ay pwedeng kumalat sa buong mundo, pero ang outbreak ngayon is actually happening in Africa. Ayon sa WHO, unang nadiskubre ang Mpox virus sa mga unggoy noong 1958 at karaniwang nagmumula sa mga hayop na nasa tropical rainforest gaya ng Africa hanggang magkaroon ng first human case noong 1970. Samantala ayon naman sa Department of Health, maaaring makuha ang sakit sa pamamagitan ng direct at intimate contact sa taong infected ng nasabing virus, partikular sa paglapit o pagdikit sa mga rash o pantal maging sa body fluids ng tao. Maaari ring maipasa ang virus sa paghawak o paggamit ng mga kontaminadong gamit. Isa pang learning natin since na-present itong disease na to ay pwedeng makontaminate sa materials like clothes and utensils of infected individuals. Ngayong kinumpirma na ng Health Department ang pagkakaroon ng bagong kaso ng Mpox sa bansa, pinapayuhan ang publiko na mag-ingat upang maiwasan ang pagkalat pa nito. Ngunit ano nga ba ang common symptoms ng Mpox at paano ito maaagapan? Commonly presents with a skin rash or lesion sa mucosa or lining ng mga bunganga at bibig and can last for 2 to 4 weeks. The rashes are accompanied by fever, headache, muscle pain, back pain, low energy or fatigue, and swollen lymph nodes or kulani. Ngunit ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, ang Mpox virus ay maaaring mapatay gamit lamang ang sabon at tubig, kaya mahalaga ang paghuhugas ng mga kamay at pagpapanatili ng kalinisan sa katawan. Maaari rin mag-isolate sa bahay kung makaramdam ng sintomas, kung saan 3 linggong isolation ang rekomendasyon ng DOH. Ito ay hanggang sa matuyo ang mga lesion sa balat ng pasyente. Yung Mpox, ang viral illness siya, self-limiting. So kagaya ng mga tigdas, beke, it's self-limiting, gagaling ka rin over a period of time. Ang Mpox ay maaaring magamot sa pamamagitan ng supportive care, kung saan maaaring magbigay ang mga doktor ng antiviral medicine lalo sa mga may comorbidity. Pero kadalasan gamot sa lagnat, gamot sa sakit ng katawan at pamahid sa mga lesion ay sapat na paliwanag ni Secretary Herbosa. Dagdag ng DOH, kung wala namang lugar sa bahay o may ibang sakit ang pasyenteng tatamaan ng Mpox, ay maaari naman silang magpa-confine sa mga ospital. Ngunit paano nga ba tayo makasisiguro na magaling na at di na ito nakakahawa? Basta wala siyang ibang illness, parang chickenpox, yung bulutong tubig. Pag nag-fall off na yung scabs mo, yung mga peklat galing dun sa vesicles, hindi ka na infectious. Pero habang may lesion ka na may lamang vesicle o tubig, maraming mikrobyo doon or virus that can spread. Samantala, wala pang bakuna laban sa Mpox na available sa Pilipinas ayon kay Health Secretary Herbosa. Nakapila tayo to request it. Commercially, wala pa. Kasi under research program pa yung vaccines na na-develop dito sa Mpox. So in fact, yung use nila sa Africa, part of the study yan. So hopefully by the time maging effective talaga, ma-declare, may commercially market sa Philippines. Ngayon, nakaalerto ang Department of Health sa pagbabantay sa posibleng pagkalat ng nasabing sakit. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.